Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa latest na pangungutang po ng gobyernong Marcos, mga kabida, po. Ngayong taon po mga kabida, mas dumoble po yung gross borrowings po natin, kumpara nung 2025, po, mga kabida. Mantakin nyo, umabot po ng 408 billion pesos po yung gross borrowings po natin as of January 2026, mga kapita. Malayo po nung 2025, nasa 200 billion plus lang po, mga kapita. Okay? Ano po ang ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin po dito, mas lalo hong lumobo po mga kapita yung utang po ng Pilipinas, Alright? Sa estimate po mga kapita, as of February 2026, nasa 18.2 trillion pesos na po yung utang po ng Pilipinas, mga kapita. At alam niyo ba ang epekto dito? Kawawa po ang susunod na gobyerno dito, mga kapita. Kung sakali man po, ito kung si Sara Duterte po ang mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028, kawawa masyado. Dahil papasanin po niya, ito kong utang ni Pangulong Marcos, mga kapita. Alright? Simula noong 2022, mga kapita, nasa 11 trillion pesos lang po yung utang po ng Pilipinas. Okay? 2022 mga kabida. After 3 years, okay, sa pamumuno po mga kabida ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., umabot po tayo sa 18.2 trillion pesos. So, magkano po yung jack up dito mga kabida, Diba, nasa 6, 7? 7 trillion? Imagine, sa loob ng 3 taon lang po. Ang question kasi dyan, saan yan napunta? Mga kabida, yung mga utang natin. Kung tutuusin, wala ho tayong nakikita mga big tickets Walang mga proyektong malalaki po. Okay? Yung peg po mga kabida ng Marcos administration when it comes to infrastructure, okay? Yung build better more, sana po yung build po doon. Better more lang yung natira. Samantala yung build po, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw po na meron pong itinayo na infrastruktura po mga kapita, Pero sa Marcos administration, meron ba? Di ba? Yun din yung nakapagtataka po, Saan po napunta yung 7 trillion pesos na inutang po natin sa loob ng 3 taon po? Marami hong mga funds po mga kabida na hanggang ngayon hindi po tukoy kung saan napunta. Katulad na lang po yung proceeds po ng mga gold reserves po natin. Saan yun napunta? Okay? Anong pinaggagastahan po natin doon sa proceeds ng gold reserves po natin, Ang laki pa naman yung proceeds na yun, mga kabida. See? Yung 60 billion pesos po na kinuha sa PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi pa raw ibabalik, mga kabida. Saan na po yun napunta? Bakit hindi po maibalik sa coffers po mga kabida ng PhilHealth? Diba? Marami hong questions na hanggang ngayon hindi pa po nasagot ng Marcos administration po mga kabida. Tulong? Ayuda? Kung ayuda po, hindi naman po lahat po binigyan ng ayuda Ang dami hong mga kababayan po natin supposedly, pasok dun ho sa qualification po, mga kabida sa ayuda, pero hindi ho nabigyan. Sa madaling salita, hindi lahat po mga kabida ng mga Pilipino nakatanggap po ng ayuda. So, saan na po yung 7 trillion pesos po, mga kabida? Yun yung tanong na dapat pong sagutin po, ng Marcos administration. Yun din yung tanong na dapat sagutin ni Undersecretary Claire Castro kung tagapagsalita po siya ng Malacanang, mga kabida. Diba? So, tama yun si Attorney Rowena Guanzon, Ang kawawa ho dito mga kabida, ang susunod na gobyerno. Si Inday Sara Duterte, kung sakali man po siya yung mananalo po mga kabida, Dahil papasanin po niya yung bigat po ng utang ng Pilipinas. Alright? Pinagmalaki pa natin, na within the standards pa rin tayo, dun sa utang natin in terms of gross, mga kabida, hindi pa lumagpas.
bakit kailangan pa natin ipalagpas yun? Di ba? Oh, ang worry ko lang po dito mga kabida, baka pagdating ho ng panahon, mahihirapan na po tayong makabayad po, ano, mga kabida. Kagaya ho sa nangyari sa Greece, ano? Dahil wala na po. Yung kanilang resources po mga kabida, kulang na po sa pambayad po ng utang. Anong nangyari po? Default. Alright? Yun yung ayaw kong mangyari ho sa Pilipinas, ano, mga kabida. Okay lang sana po kung walang habas po tayong mangungutang po mga kabida, no? Kung meron po tayong nakita pong mga resulta po ano sa pangungutang po natin. Wala eh. Tapos makakarinig po tayo ng mga story po ano na meron pong money delivery scheme, okay? Isinilid ng mga maleta, ano? Tapos ibinibigay po mga kabida doon ho sa mga personalidad, mga politiko, mga opisyal po ng gobyerno, ano? Yung mga ganong mga bagay po na maririnig ko natin, ano yun eh, nakakasuka, no? Mga kabida, nakakadiri. Alright? Sa halip na ipa-fund natin yon, yung inutang natin sa pinakamahalagang bagay, okay, para po maibsan po ang pasanin po ng mga Pilipino, mga kapita, lalong-lalo na po ngayon, ano? Nasa krisis po tayo. Wala wala ho tayong maaasahan po, ano? Okay? Yung mga drivers nga humaangal kasi ipinagmamalaki po ng gobyerno na meron pong ayuda pero hindi po lahat nabigyan, ano, mga kabida. Yung mga nasa probinsya na mga drivers hanggang ngayon. So, paano yun nangyari, ano? Kung totoong may pera po ang gobyerno po, mga kabida, okay, bakit hindi ho lahat nabigyan? Okay, bakit tagi-tagi po? So, ibig sabihin, walang pera. Kaya nga nangungutang na nga tayo dahil wala ho tayong pera. So, nasaan pala yung pera natin? Okay? Saan pala napunta yon? Honestly, naawa po ako sa susunod na gobyerno. Kasi hindi po nila deserve, okay, na pasanin yung utang na ginawa po ng Marcos administration po, ano, mga kabita. Record-breaking ito ha. In just 3 years, 7 trillion na po ang inutang ng gobyerno, ano, mga kabita. See? Di ba? Oh. Ano na? Kung ako po si Sara Duterte, hindi po ako tutuloy po, ano? Kasi sa kanya pa rin yung balik Sa totoo lang. Okay? Sa kanya pa rin yung balik, mga kabida. Dahil sa kagagawan po, mga kabida, ng kasalukuyang administrasyon. Utang ng utang, ano? Okay? Hindi po naghanap ng paraan po, mga kabida. Ngayon, meron na po silang i-dispose na propiedad po ng gobyerno, ano, mga kabida. Anong gagawin po nila doon ho sa funds na yun? Okay? Puro na lang tayo lack of source of funds. Kaya nga nagre-resort po tayo sa utang. Wala ho tayong paraan na gumawa. Wala ho tayong paraan, ano, mga kabida, para makakuha po ng source of funds na hindi ho dapat umutang. Alright? So, may kakayahan naman po tayo Yun yung argument po, mga kabida, ng mga opisyal po ng gobyerno. May kakayahan po tayong umutang. At may kakayahan po tayong magbayad po, ano? Bakit hindi po natin gamitin? Mas mabuti nga walang utang Kung meron man po tayong magawa, mga kabida, para to source out funds para ho sa mga proyekto, bakit hindi po natin gawin yan? Diba? Look at Davao City, walang utang, ano, mga kabida, kahit 5 tulik. Bakit nagawa ho nila, mga kabida? Bakit nakaya ho nila? Na walang utang for almost 5 years? Okay? Bakit nagawa po nila? Bakit mayaman po ang Davao City? It's a matter of fiscal management yon, mga kabida, no? Diba? So, what do you think para sa inyo, mga kabida? Ito hong walang habas na pangungutang po ng gobyerno, ano, mga kapita. Ano po ang epekto na posible hong abutin po ng Pilipinas dito, mga kapita? Yung sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon, ano, mga kapita, na kawawa po ang susunod na gobyerno sa epekto po ng
pangungutang po ng Marcos administration. What do you think? Anong masasabi ho ninyo dito mga kabida? No? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.